من التزم السلفية حصل الخير كله وحصل أجرا عظيما وفيرا كبيرا، لأنه لزم هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون, katotohanan tayo ay nasa isa sa mga banal na buwan ng Allah, ang buwan ng Muharram. Mula kay Abu Bakr na nagsabi, nagbigay ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ng isang khutbah sa kanyang Hajj at kanyang sinabi, Inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqa Allahu samawati wal ard. Tunay na ang panahon ay muling bumalik sa ayos nito noong araw na nilikha ng Allahu Azza wa Jal ang mga langit at ang mga lupa. As-sanatu 12 shahra minha 4 hurum. Ang taon ay may 12 buwan at mula sa mga ito 4 ang mga banal na buwan. Salatun mutawaliyat, 3 magkasunod, ang Dhul-Qi'dah, ang Dhul-Hijjah at ang Muharram. Wa Rajab Mudar alladhi bayna Jumada wa Sha'ban. At ang Rajab na pinili ng tribo ng Mudar dahil sila ay nagbibigay ng higit na pagpaparangal sa buwan na ito kaysa sa iba, at ito ay sa pagitan ng Jumada Thani at ang Sha'ban. At ang hadith na ito ay iniulat ni Imam al-Bukhari at Muslim sa kanilang sahih. At ang buwan na ito, ang Muharram, ay ang pinakamainam na buwan para sa pag-aayuno pagkatapos ng Ramadan. Mula kay Abu Hurairah radiyallahu anhu na nagsabi, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, Afdalu salati ba'da salati al-maktuba as-salatu fi jawfi al-layl, wa afdalu siyami ba'da shahri Ramadan siyamu shahri Allahi al-Muharram. Ang pinakamainam na sala pagkatapos ng mga obligadong sala ay ang sala sa kalagitnaan ng gabi. At ang pinakamainam na pag-aayuno pagkatapos ng Ramadan ay ang pag-aayuno sa buwan ng Allah, ang Muharram. Ang hadith na ito ay inulat ni Imam Muslim sa kanyang sahih. At ang buwan na ito ay mayroong isang higit na mainam na araw, ang tinatawag na Ashura, na siyang ika-10 araw ng Muharram. Noong una, ang pag-aayuno sa araw na ito ay obligado. Subalit nang ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, nawala ang pagiging obligasyon nito. Mula ka Aisha radiyallahu anha, siya ay nagsabi, Kanat Qurayshun tasumu Ashura fil jahiliyyah, wa kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yasumu. Ang Quraysh, sila ay nag-aayuno sa Ashura noong panahon ng jahiliyyah, ang panahon bago dumating ang Islam. At ang Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nag-aayuno din siya dito. Falamma hajara ila al-Madinah, samahu wa amara bisiyami. At nang lumipat siya sa al-Madinah, nag-ayuno siya rito at iniutos ang pag-aayuno sa araw na ito. Falamma furida shahru Ramadan, qala man sha'a sama wa man sha'a taraka. Ngunit nang naging obligado ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, sinabi niya, ang sino mang may nais ay maaaring mag-ayuno dito. At ang sino mang may nais ay maaaring hindi mag-ayuno. At ang hadith na ito ay inulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim sa kanilang sahih. Ngunit ang pag-aayuno sa araw na ito ay may malaking gantimpala. Binubura nito ang maliliit na kasalanan sa nakaraang taon.
Mula sa hadith ni Abu Qatada na iniulat ni Imam Muslim sa kanyang sahih, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Wa siyamu yawmi Ashura ahtasib ala Allah an yukaffira as-sanata allati qabla." At ang pag-aayuno sa araw ng Ashura, inaasahan ko sa Allah na sa pamamagitan nito ay mabubura ang mga kasalanan sa nakaraang taon. At sa sahih ni Imam Muslim, nang tanungin si Ibn Abbas tungkol sa pag-aayuno sa araw ng Ashura, kaniyang sinabi, "Ma alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama yawman yatlubu fadlahu ala al-ayyami illa hadha al-yawm." Wala akong alam na ibang araw na nag-ayuno ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung saan hinahangat niya ang kabutihan ng araw na iyon higit sa ibang mga araw maliban sa araw na ito, ibig sabihin ng Ashura. Subalit sa araw na ito ay nag-aayuno rin ang mga Hudyo dahil ito ang araw na iniligtas ng Allah sa Propeta Musa alayhi salam at ang Bani Israel mula kay Fir'aun. Mula kay Ibn Abbas radiyallahu anhu na nagsabi, "Qadima Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-Madina, fawajada al-Yahuda yasumuna yawma Ashura, fasu'ilu an dhalik." Nang dumating ang Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sa Madina, nakita niya ang mga Hudyo na nag-aayuno sa araw ng Ashura. Kaya tinanong sila tungkol dito, فقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون فنحن نصومه تعظيما له. At kanilang sinabi, ito ang araw na pinagtagumpay ng Allah si Musa at ang Bani Israel laban kay Fir'aun. Kaya kami ay nag-aayuno bilang pagdakila sa araw na ito. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم فأمر بصومه. Kaya sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na kami ang mas karapat-dapat kay Musa kaysa sa inyo. Kaya iniutos niya ang pag-aayuno sa araw na ito. At ang hadith na ito ay inulat ni Imam al-Bukhari at Muslim sa kanilang sahih. At inutusan tayong sumalungat sa mga Hudyo. Sa Sahih Muslim, mula kay Ibn Abbas radiyallahu anhuma na nagsabi, "Hina sama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawma Ashura wa amara bisiyami. Qalu ya Rasulullah, innahu yawmun tu'azzimuhu al-Yahud wal Nasara." Nang nag-ayun ang sugo ng Allah sallallahu alayhi wa sallam sa araw ng Ashura at inutusan niya ang pag-ayuno nito, sinabi nila, "O sugo ng Allah, ito ay araw na tinuturing mahalaga ng mga Hudyo at ng mga Kristiyano." Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, "Faidha kana al-'aam al-muqbil, insha'Allah, sumna al-yawm at-tasi'." Sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alayhi wa sallam, sa susunod na taon, insha'Allah, mag-aayuno tayo sa ikasyam. Qala falam ya'ti al-'aam al-muqbil, 'aam al-muqbil, hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ngunit hindi na dumating ang susunod na taon sapagkat pumanaw ang Propeta sallallahu alayhi wa sallam. At iniulat ni Abdul Razzaq sa kanyang musannaf na sinabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma, "Khaliful Yahud wasumu at-tasi' wal-'ashir." Sumalungat kayo sa mga Hudyo at mag-ayuno kayo sa ikasyam at ikasampu ng Muharram. At sikapin natin na mag-ayuno sa araw na ito kahit na tayo ay nasa biyahe sapagkat sinikap ng mga salaf na mag-ayuno sa araw na ito. Binanggit ni Al-Bayhaqi sa Syu'ab al-Iman at ni Ibn Abdul Barr sa At-Tamhid mula kay Abu Jabala na nagsabi, "Kuntu ma'a Ibn Shihab fi safarin fasama yawma Ashura faqila lahu tasumu yawma Ashura fi safar wa anta tuftiru fi Ramadan." Kasama ko si Ibn Shihab az-Zuhri, isa sa mga tabi'in, sa isang paglalakbay at nag-ayuno siya sa araw ng Ashura. Kaya sinabi sa kanya, "Nag-aayuno ka sa araw ng Ashura habang nasa biyahe, pero hindi ka nag-aayuno sa Ramadan." Qala inna Ramadan lahu 'iddatun min ayyamin ukhra wa inna Ashura yaqud. Sinabi niya ang Ramadan ay maaaring palitan sa ibang araw, ngunit ang Ashura ay mawawala at hindi ito maaaring palitan. Kaya't maaaring mag-ayuno ang isang tao sa ikasyam ng Muharram at ito ang araw na ito.
At ang ika-10 ng Muharram, ang Ashura, at ito ay bukas. At kung sakaling hindi na magawa ang pag-ayuno sa ika-9, maaari pa rin siya mag-ayuno sa ika-10 ang Ashura bukas. Dahil ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nag-ayuno lamang sa araw ng Ashura. At wala tayong matibay na dalil na katibayan tungkol sa pag-aayuno sa ika-11 ng Muharram, sa ika-11 ng محرم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Mga minamahal kong kapatid sa Islam, wala tayong ibang uri ng pagsamba na ipinahintulot sa araw ng Ashura maliban sa ang pagfasting, ang pag-aayuno. Sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ayon sa aklat na Jami' al-Masail, ang araw ng Ashura walang anumang isinabatas dito maliban sa pag-aayuno ayon sa pinakaisahan ng mga ulama, ng mga eskola ng mga Muslim. At sinabi ni Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala sa kanyang aklat na adab al-mashi ila salat wa kullu ma dhukira fi yawmi Ashura min al-a'mali ghayra as-siyam fala asla lah bal huwa bid'ah. At lahat ng nabanggit na gawain sa araw ng Ashura maliban sa pag-aayuno ay walang pinagmulan, wala itong katibayan, wala itong dalil sa relihiyon. Bagkus ito ay isang bid'ah, bagong gawain, walang batayan sa relihiyon ng Islam. At ang sekta ng mga Rafida, mga Shia, ay gumagawa sa araw na ito ng mga bagay na salungat sa itinuro ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Wala kay Al-Hafidh al-Dhahabi rahimahullah ta'ala na nagsabi siya sa kanyang aklat na Al-Ibar tungkol sa mga naganap noong taong 352, 352 Ba'da al-Hijrah. Sinabi niya sa araw ng Ashura, inutusan ni Mu'iz ad-Dawla ang mga taga-Baghdad na magluksa at magsagawa ng mga pagtangis at pag-iyak para kay Al-Husayn bin Ali radiyallahu anhu. At ipinag-utos niya ang pagsasara ng mga tindahan at isinabit sa mga ito ang mga telang panluksa. At ipinagbawal niya sa mga tagaluto ang paghahanda ng pagkain. At lumabas ang mga kababaihan mula sa mga Rafida, mula sa mga Shia na nakalantad ang kanilang buhok. May pahid sa kanilang mga mukha at sinasampal nila ang kanilang sarili at umaakit sa mga tao. وَهَذَا أَوَّلُ مَا نِيحَ عَلَيْهِ. At sinabi ni Imam al-Dhahabi, ito ang unang pagkakataon na may ginanap na pagtangis para sa kanya, para kay Al-Husayn bin Ali radiyallahu anhu. Allahumma thabbit alayna uqulana. O Allah, patatagin mo ang aming mga isipan. At ginagawa nila ito bilang paalala sa pagkapatay kay Al-Husayn bin Ali radiyallahu anhu. Ngunit kung titingnan natin ang kasaysayan, makikita natin ang mga Rafida, ang mga Shia, sila mismo pumatay kay Al-Husayn bin Ali radiyallahu anhu. Kasamang iba pang mga anak ni Ali bin Abi Talib, ang mga kapatid ni Al-Husayn, at ang mga apo ni Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. At inaangkin ng mga Shia, ng mga Rawafid, na minamahal nila ang Ahlul Bayt, ang pamilya ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ngunit sila ay nagsisinungaling. Inaangkin nila ang pagmamahal, ngunit sila mismo ang pumatay sa apo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa mga apo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at sa mga anak ng kanyang mga apo. At anong uring pagmamahal ito? Naway ibigay ng Allah sa mga Rafida ang nararapat sa kanila. Kaya sikapin natin mga kapatid sa Islam na mag-ayuno tayo sa buwang ito, lalo na't narinig natin ang mga dalil, ang mga katibayan, at iwasan natin ang lahat ng mga bid'ah tulad ng ginagawa ng mga Rafida na nagsimula lamang ang kanilang mga gawain mahigit 300 taon pagkatapos ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, at walang duda na wala ito maliban ito ay isang kaligawan. Allahumma a'izz al-Islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din. Allahumma man arada al-Islam wal muslimin bisu' wa ashghilhu bi nafsihi
ورد كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره. اللهم اكفنا شر الأعداء والحاسدين من اليهود والنصارى وسائر الكفار والمشركين والمنافقين والمرتدين. اللهم شتت شملهم وفرق جماعتهم وخالف بين كلمتهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.